Para po sa devotion natin ang necessity of Scripture, ibig sabihin po yung banal na kasulatan, yung Biblia, ito ay necessary sa ating mga buhay. Kapag sinabi po na necessary, kailangan, hindi pwedeng wala. Ang halimbawa po ng necessary ay pagkain. Ang pagkain, hindi pwedeng hindi ka kakain. Hindi ka pwedeng isang linggo na hindi ka pa kumakain. Necessary yung pagkain. So, ganun din po sa salita ng Diyos. It's necessity. Necessary. Hindi pwedeng hindi ka kakain ng salita ng Diyos. Kaya po, inilalarawan yung salita ng Diyos bilang tinapay ng buhay. Hindi pwedeng wala ka. Now, mga kapatid, I hope dito sa devotion natin na ito, nagkaroon tayo ng commitment na magkaroon ng habit. Habit na magbasa ng salita ng Diyos at in-nourish, bigyan ng sustansya yung ating spiritual na pamumuhay. Now, dito po sa devotion natin na ito, in-emphasize po natin yung necessity of Scripture in terms of knowing God. Ibig sabihin, hindi mo makikilala kung sino yung Diyos kung walang Biblia. Hindi ka pwedeng magbase lang sa nature or doon sa creation. Pag inobserbahan mo yung creation, ang conclusion mo, may creator. Pero ang tanong, sino yung creator? Doon na po nagkakatalo yung maraming mga relihiyon. So, kanya-kanya tayong imbento ng creator. Sino ba yung creator? Kaya necessary yung Scripture kasi yung Scripture lang, yung Biblia lang, ang maghahayag sino ba talaga yung Diyos na lumikha sa lahat ng bagay. Now, hindi lamang po yun, sabi po rito sa James chapter 1 verse 21, "Therefore, put away all filthiness and rampant wickedness and receive with meekness the implanted word." Yung salita ng Diyos na na-implant sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya, which is able to save your souls. Salitang itinanim na may kapangyarihang magligtas ng inyong mga kaluluwa. Yung salitang itinanim, ito po ang ebanghelyo. At ang ebanghelyo po, yung good news of salvation, ito po ay nakasaad sa Biblia. Without the Bible, we will not be able to understand what the good news is. Kung hindi natin maintindihan yung good news, hindi rin tayo magkakaroon ng kaligtasan. Ito po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Salitang itinanim, yung gospel, na may kapangyarihang magligtas ng inyong mga kaluluwa. So kung wala tayong Bible, hindi natin maintindihan yung gospel, hindi natin maintindihan yung ebanghelyo ng pagligtas ng ating Panginoong Jesucristo na makakapagligtas sa atin. Sabi po sa 1 Peter chapter 1 verse 23, "For you have been born again." Ipinanganak kang muli, "not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring Word of God." Kaya importante talaga yung Biblia, importante yung salita ng Diyos kasi diyan nakasaad yung ebanghelyo. At sa pamamagitan ng ebanghelyo na nakasaad sa Biblia, you have been born again. Hindi ka magkakaroon ng kaligtasan kung hindi dahil sa ipinapahayag o kung hindi dahil sa ebanghelyo na ipinapahayag ng Biblia. Basahin ko lang po sa Tagalog. "Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos." Now, para po naman sa discussion question, ito po kasi mga verses na ito yung mga hindi ko natatalakay kasi madalas po nabibitin sa oras. We only have 15 minutes. So, may mga verses akong hindi natatalakay. Minsan po, pag gumawa ka ng video, yung second video natin na additional video, yun, tinatalakay ko po yung mga Bible verses na hindi ko na isasama sa 15 minutes. So, dako po tayo rito sa discussion. Why is Scripture necessary for our spiritual nourishment? I hope nasagot na naman natin yun sa devotion. Pero kaya po ako nagtatanong ng ganito para sa discussion ninyo, kung kasama ninyo yung asawa ninyo, kung sino man yung kaibigan nyo nakadiskusyon nyo, or kung meron kayong Bible study, mas napapalalim pa. Kasi nagkakaroon tayo ng kanya-kanyang sagot, kanya-kanyang kasi lahat naman po tayo kinakausap ng banal na spirito. So, yung pangungusap sa'yo ng banal na spirito na isi-share mo sa iyong kagrupo. So, kung wala ka naman kagrupo, pwede kang humatak lang ng kaibigan niya, no? Mag-devotion kayo ng sabay. Tandaan natin yung Christian life, hindi ito para kang Lone Ranger. Na parang, it's between me and the Lord. Hindi ho ganun ang disenyo ng Diyos. Ang disenyo po ng Diyos sa church ay body. Katawan na may iba't ibang parte. And lahat tayo nagtutulungan. Ang paglagong spiritual po ay sama-sama. Hindi po yan, it's between me and the Lord. Kaya nga si Jesus, in-establish niya yung church niya. At yung church ni Jesus Christ, ang bilang po niyan, ang minimum number ng church. Pakinggan niyo pong mabuti, baka ngayon niyo lang ito narinig, no? Ang minimum number ng church
Sabi kasi ng ilang mga sekta, 25 daw. Yung government, may kanya-kanya silang mga standard. Pero wala na tayong pakialam doon sa sinasabi ng gobyerno kung ilan membro ang church or sasabihin ng ilang sekta. Ang pakialam natin yung sinasabi ng Biblia. Ang minimum number ng church ay 2. Kaya po sabi ni Jesus Christ, "For where 2 or 3 are gathered together in my name, there I am with them." Kasi yung 2 na yon, yun na yung church. Bakit po? Kasi kung isa ka lang, you cannot be a church to yourself. Pero kung 2 kayo, you can be a church to one another, to each other. I can love you, you can love me back. I can strengthen you, can strengthen me back. So, the minimum number of the members of the church is 2. Kaya pag humata ka ng isa, church na kayo nun ng ating Panginoong Jesucristo. And then you can discuss these things. Now, yung mga madadaling tanong po, what have you learned from this devotion? Para open-ended question, no? How can you practically apply our devotion? Ito mas mahaba tong discussion na ito, no? So, I hope magkaroon kayong kadiskusyon, accountability partner, para sabay kayong lalago. Pwede kayong mag-asawa, pwede kayong mag-jowa if you will, pwede kayong magkaibigan, pwede kayong magkasama sa discipleship group or isang Bible study, or pwedeng anak mo, no? Pwedeng kapamilya mo. So, sama-sama po tayong lumago sa pananampalataya, sama-sama tayong lumago sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po. Magkita-kita po tayo bukas, 5:00 ng umaga, dito sa ating Daily Devotions.